Amen. Yan, salamat sa Panginoon. Sa umagang ito, tayo magbabasa uli ng banal na kasulatan. Natapos na natin yung Galatians. Yan. Dito na tayo sa Ephesians. Yan, Ephesians chapter 1. Kasi magtulungan sa pagdadala ng pasalin, Galatians chapter 6. Kasi Ephesians na tayo. Efeso. Yan, kung tayo ng Bible. Efeso chapter 1. Yan, purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoong Jesus. Aklat ng mga taga-Efeso. Galatia. Efeso. Basahin natin yung panimula. Yan. Hindi maliliit. Mabilis. Last slide natin. Last slide. Yun. Yan, sabi rito, panimula, ang pangunahing bagay na tinatalakay sa sulat ni Pablo ang mga taga-Efeso, sa mga taga-Efeso, ay ang layunin ng Diyos. Yan. Ang layunin ng Diyos na tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Layunin ng Diyos na tipunin ang lahat ng nilikha ng Diyos sa langit at sa lupa at ipasailalim ang mga ito kay Kristo. Kaya layunin ng Diyos, ito yung layunin ng Diyos, sabi sa Efeso, yung lahat ng nilikha ng Diyos sa langit at sa lupa ay ipailalim lahat kay Kristo. Diyan ba yun? Wala dyan. Panimula. Na kayang ilagay dyan yung panimula, Brother Joshua, alam na puti ba yun? Hindi. Yan o. Okay. Pailalim ang mga ito kay Kristo. Chapter 1, verse 10. Isa rin itong panawagan sa mga anak ng Diyos na isabuhay nila ang kahulugan ng dakilang panukalang ito sa pamamagitan ng pakikiisa kay Hesus Kristo. Sa unang bahagi ng sulat na ito, tinatalakay ng sumulat ang pagkakaisa. Tinatalakay niya rito ang paraan ng pagpili ng Diyos Ama sa kanyang bayan. Ang kanyang pagpapatawad at pagpapalaya sa kanila mula sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesus Kristo. At kung paano pinatutunayan ng Espiritu Santo na matutupad ang dakilang pangako ng Diyos ay ikalawang bahagi naman nananawagan siya sa gawin nilang makatotohanan sa kanilang buhay bilang isang lupon ng mga mananampalataya. Ang kanilang pakikipag-isa kay Kristo dapat maging totoo yung ating paglilingkod sa Diyos upang ipakita ang pagkakaisa ng mga anak ng Diyos kay Kristo. Gumamit siya ng ilang paglalarawang sinasabi niya ang iglesia ay katulad ng isang katawan na ang ulo ay si Kristo. Yun yung sinasabi ng iglesia. Ulo, pamumuhay, ulo si Kristo, tayo katawan. Isang gusali na ang batong panulukan ay si Kristo. At isang babae na ang asawa ay si Kristo. Kaya hindi yung Diyos tinatukoy na babae. Tayo ikakasal kay Kristo. Tayo mga individual na sumasampalataya, nagpapasakop kay Kristo. Ang kagandahang loob na ito ay pinapakita sa aklat na ito ayon sa pag-ibig, pagpapakasakit, pagpapatawad, kagandahang loob, at kalinisan ni Kristo. Purihin ng Diyos pagkabasa ng kanyang salita. Iyon yung panimula ng Ephesians. Yung panimulang aklat ng Ephesians. Yung sabihin, kalooban ng Diyos na ang lahat ng nilalang ng Diyos sa langit at sa lupa ay ipailalim sa paghahari ng ating Panginoong Jesus. Yun yung layunin ni Pablo ng sulat niya ng Ephesians, Efeso, chapter 1. Ephesians, chapter 1, Efeso, chapter 1. Pero bago yun, tayo muna yung manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito sa iyong banal na salita na aming babasahin, Panginoon. Nawa ito ay tumimo sa aming isip at puso nang sa ganon magawa namin itong mamuhay habang kami naririto habang naghihintay sa muli mong pagbabalik. Hiling namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang iyong banal na Espiritu na nasa sa amin na patuloy kaming pagharian upang
lubusan naming maunawaan ang iyong banal na salita. Salamat, pag nabayan po kami, maging lahat ng tao inaabot ng tinig na ito. Salamat, ikaw may itaas mo parangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Yan, purihin ang ating Panginoong Jesus. Salamat sa Kanya. Sa Kanya lahat ng parangal at papuri. Purihin ang Diyos. Yan, Ephesians chapter 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos para sa mga hinirang ng Diyos na nasa Epeso at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na aking Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. Ito yung mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Kristo. Ephesians 1:3, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual at makalangit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Pasalamatan natin na ang Diyos Ama, sabi rito, Ama ng ating Panginoong Jesus, dahil pinagkalooban niya tayo ng mga pagpapalang espiritual, mga blessing na espiritual, na makukuha natin sa ating pananampalataya kay Jesus. Kaya pag tayo sumasampalataya kay Jesus, nagkakaroon tayo ng spiritual blessing. Amen? Yan, spiritual blessing. Yan. Bago pa naghain ang sanglibutan, pero yun yan bago pa nilalang ng Diyos ang sanglibutang ito, itong daigdig, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Yan, pero yun yan hindi pa pala nilalalang itong daigdig. Tayong mga nabubuhay ngayon, pinili na ng Diyos. Pinili na ng Diyos. At lalo na kung ating tatanggapin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Yan, upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, tayong mga tao na nilalang ng Diyos bago pa naghain ng daigdig, talagang planado na nalalalangin ng Diyos. At pinili niya tayo na dumating sa mundong ito, tayo mga may pangalan. Ako, Ronnie, siya, Niron, tapos si Nanay Sally, Nanay Melda, Abigail, Joshua. Nakatakda na tayong lalangin ng Diyos bago pa lalangin itong daigdig. At ang purpose, kaya tayo nilalang ng Diyos para makipag-isa kay Kristo. O kagaya nga sabi ng Ephesians kanina sa panimula, layunin ng Diyos na tayo umilalim sa paghahari ni Kristo. So ibig sabihin, bago pa nilalang ng Diyos itong daigdig, tayo, ako si Ronnie, ay talagang nakatakda ng lumitaw sa mundo. At ang purpose ko ay para mapailalim sa kapangyarihan ni Jesus. Ganon din kayo, si Niron, si Nanay Sally, si Nanay Melda, si Abigail, si Joshua. Bago pa lalangin ng Diyos ang daigdig, iba, iniisip niya pa lang, lalangin ko na kaya itong daigdig. Ay, pipiliin ko muna yung mga taong lalalangin ko. Alam niya na agad na ikaw ay darating dito, talagang sinadya na ng Diyos yun. At ang dahilan, sabi doon, bago palaghain ang sanlibutan, pinili niya tayo upang maging Kanya para mapasa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal. Yan. Upang tayo makipag-isa kay Kristo, para bakit tayo makipag-isa kay Kristo? Para tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pero, Pastor, teka lang muna. Sabi ng Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Paano tayo magiging banal? Ano ba ibig sabihin ng banal? Sa tingin nyo, ano yung sa pagkakaalam nyo, ibig sabihin ng banal? Perfect, walang kasalanan, walang dungis, walang bahid. Ibig sabihin, perfecto. Banal, pag sinabi mong banal, santo, parang gano'n. Yung iba, pag wala santo yun, banal yun. Santo, ibig sabihin ng santo kasi saint, banal. Totoo po yun. Hindi yung santo na rebulto, Hindi po yun yung santo. Kasi wala namang buhay yun hindi magiging banal yun. May ginawa ba yun? Wala. Kaya hindi po yung santo, yung saint na tinutukoy. Yung mga saint na tinutukoy ng Bible, tayong mga tao na nananampalataya kay Kristo. Pero,
Pastor, teka lang brother, bakit banal? Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Kung walang matuwid, lahat nagkasala. Roma 3:23. Ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakalulugod sa paningin ng Diyos. Kaya walang banal, walang matuwid. Pero ang tanong doon, sa paanong paraan ba tayo magiging banal sa paningin ng Diyos? Yan ang tanong na dapat natin malaman. Kasi hindi naman yun bunga ng ating mga gawa. Kaya walang dapat ipagmalaki ang tao. Tama ba? Anong verse yung Brother Joshua? Ephesians 2 ba yun? 2. Ito ay hindi ang ating pagiging matuwid, ang ating kaligtasan o ating pagiging banal ay hindi bunga ng ating mga gawa. Ephesians 2, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong mga sarili. 9. Akit mo pa nga sa 9, paano ba? Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ephesians 2:9. Tandaan natin yan ha. Yung ating kabanalan, hindi ang bunga ng ating mga gawa. Okay? Kaya hindi ka nagiging banal sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti. Kaya ngayong 10 utos, hindi yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo nakakapunta sa langit o nagiging banal sa paningin ng Diyos. Hindi yung paggawa ng mabuti. Kasi wala namang mabuti. Wala. Sabi ni Jesus, ang Diyos lang ang mabuti. Anong dapat natin gawin? Sabi ng Ephesians kanina, pinili niya tayo bago likhain ng daigdig para makipag-isa kay Kristo upang maging banal. Kasi kapag nagipag-isa tayo kay Kristo, doon tayo ituturing na banal ng Diyos kahit na hindi ka pa banal sa paningin ng tao. Tama po ba? Naiintindihan? Yung kabanalan natin, hindi yung dahil mabait tayo. Kasi sa mga tao, ang alam na banal, walang kasalanan. Alam naman natin na nagkakasala tayo araw-araw, minuminuto pa nga Sa isip, salita at gawa, nagkakasala tayo. Kaya lang, ang kabanalan po, hindi po ito nakukuha sa gawa na literal natin. Nakukuha ang kabanalan na ito sa pananampalataya kay Jesus. Amen po ba? Kaya kapag sumampalataya ka kay Jesus, ikaw ay magiging banal sa paningin ng Diyos. Pero dapat yung pananampalataya niya na yun, totoo. Kaya nga sabi ng Santiago 2:17, patay ang pananampalataya walang kalakip na gawa. Bakit? Kasi hindi mo pinakikita sa gawa yung pananampalataya kay Jesus. Tama? Kaya kung ikaw ay sumasampalataya ng totoo, dapat ipinakikita mo na talagang ikaw ay tagasunod ni Kristo. Amen? At dahil doon, magiging banal ka sa paningin ng Diyos. Tama mo ba? Kasi sa langit, tandaan nyo sino gusto pumuntang langit dito? Taas kamay. Natural, lahat tayo. Kaya lang paalala lang walang makakapasok doon na taong hindi banal. O yan, ang tanong doon. Ngayon, kapag sa palagay mo, ang kabanalan ay makukuha sa paggawa ng mabuti, paano ka ngayon papasok doon? Hindi ka nakakagawa ng mabuti. Makagawa ka ng mabuti, Pastor, ako minsan lang. Sa isang araw siguro, Pastor, isang beses. Paano yun? Sa loob ng isang araw, 24 hours. Tama? Paano yung 23 hours? Puro masasama ginagawa. Paano babasok sa langit? Ilang beses ka gumawa ng mabuti? Pastor, siguro sa isang buwan, mga 5. Paano ka pumunta ng langit? Diba? Walang makakapunta sa langit. Kaya, ang pagiging banal natin, salamat sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, kasi yun ay bunga ng ating pananampalataya kay Jesus. At hindi dahil sa ating mga physical o literal na mga ginagawa. Amen po ba? At dahil dyan, palakpakan natin ating Panginoon. Kasi kung dahil sa gawa tayo nagiging banal, naku po, hindi na tayo mapakapuntang langit. Kawawa naman tayo. Ang hirap mapunta sa impyerno. Kaparusahang magpakailanman. Yan, kaya pasalamatan natin ang Diyos palagi. Dahil sa ating Panginoong Hesus, pinadala niya si Jesus para kapag nanampalataya tayo kay Jesus, magiging matuwid o banal tayo sa paningin ng Diyos. Amen. Yan. Tuloy natin. Ephesians chapter 1 verse 4. Bago palaghain ang sanlibutan, pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikiisa kay Kristo, upang tayo maging banal
at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig sa Diyos. 5. Tayo kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Ayan. Una kanina, para makipag-isa, para maging banal. Pangalawa, pinili na tayo sa bahay, tayo kanyang pinili. Hindi na makipag-isa, maging anak na. Ituturing na tayo ng ama na anak. Okay, ng Diyos na anak. Hindi na tayo alipin, malaya na. At hindi lang basta malaya, anak na tayo ng Diyos. Amen? Naruin yun? Wala ka namang ginawang mabuti? Naniwala ka lang kay Jesus, anak ka na ng Diyos? Ganun yun. Kaya purihin ang Diyos. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Kung wala siya, hindi tayo ituturing ng ama na anak niya. O nakakalungkot, hindi tayo makapunta sa langit. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Layunin ng Diyos bago pa tayo isilang na maging ama natin ang Diyos. Amen. 6. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Parangalan natin ng Diyos, purihin natin ng Diyos dahil sa kanyang pag-iingat sa ating pag-aalaga sa pamamagitan ng kanyang anak. Kasi kung hindi dahil kay Kristo, hindi tayo pangangalagaan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi tayo papatnubayan ng Diyos. Buti na lang dumating si Kristo at dahil doon, niya alagaan na tayo ng Diyos ngayon. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan, ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kaalaman. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban na isa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipaisa-ilalim ang mga ito kay Kristo. Kaya pagdating ng takdang panahon, layunin ng Diyos na tayong lahat ay umilalim kay Kristo at siya ang maghari sa lahat ng lahat. Amen. Dahil kay Kristo, tayo rin ay naging pag-aari ng Diyos na siyang nagsasagawa ng lahat ng bagay ayon sa layunin ng kanyang kalooban. Okay. Dahil sa ating Panginoong Jesus, tayo na ngayon ay pag-aari na ng Diyos. Kaya hindi na tayo pwedeng galawin ng demonyo. Tandaan natin yan. Meron na tayong kapangyarihan na utusan ang diablo na sundin tayo. Kaya hindi tayo dapat sumusunod sa diablo. Mga bagay na inuudyok sa atin ng diablo, pwede na natin i-deny. At pwede na natin siyang utusan na lumaya sa atin. Bakit? Pag-aari na tayo ng Diyos. Ang dapat sinusunod natin, yung Diyos na nagmamay-ari sa atin. Tama po ba? Kapag tayo katrabaho, sino sinusunod natin? Yung amo natin. Pag nasa tahanan tayo, yung ama natin. Sa atin naman, yung Diyos. Kasi tayo, na ngayon, pag-aari ng Diyos, amo natin ng Diyos, at hindi lang natin basta amo ang Diyos, ama ba natin ang Diyos. Amen? Well, tayong mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. At tayo, ang purpose para magpuri, magparangal sa Diyos, kaya tayo nandito sa church. Bakit tayo nasa church? Ano yung tanong? Bakit tayo nasa church? Ano yung pakay natin sa church? Wala bang gusto sumagot? Bakit tayo nasa church? Para humingi ng tawad? Para maligtas? Hindi. Nandito tayo para magparangal. Sabi, tayo yung mga unang umasa sa Kanya at pinili niya upang parangalan ang kanyang kaluwalhatian. Kaya lang tayo na pupunta sa church para sumamba. Kaya maling dahilan pupunta ka sa church para pagalingin ako ng sakit ko. Hindi ka pumupunta sa church, tandaan mo, para doon baka mayroong pupunta sa church para humingi ako ng tawad, para mabawasan yung kasalanan ko, mali yun. Para mapagaling yung karamdaman ko, mali din yun. Para pagpalain ako, mali lalo yun. Hindi tayo pumupunta sa church para doon. Ang dapat iisip natin, pumupunta tayo sa church para magparangal sa Diyos, sumamba, maghandog, magpuri sa Diyos. Yun yung tama. At hayaan natin ang Diyos sa kakasaliksik ng ating mga puso ang magpala sa atin. Kaya nga sabi ng Matthew 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you."
Kaya pumupunta tayo sa church para sambahin ang ating hari na naghahari sa ating mga buhay. At pag nakita ng ating hari na sinasamba natin siya, and all these things shall be added unto you. At idadagdag niya ang lahat ng ating mga pangangailangan sa atin. Kahit hindi mo na hilingin sa Diyos yun, pero maganda, hilingin mo na rin habang nagpaparangal ka sa Kanya. Okay? Hindi masama yun. Pero wag mo lang gagawing dahilan yung pagpapala para pumunta ka sa church. Yung kagalingan para pumunta ka sa church. Yung lahat ng kailangan mo para ka pumunta sa church, hindi yun dapat dahilan. Ang dahilan mo, dahil gusto mong pumunta sa church o sumamba sa Diyos, magsimba, ay para sumamba o magpuri, magparangal sa Diyos. Dapat yun yung isip mo at puso mo. Okay? At hayaan mo na ang Diyos ang nakakakita ng laman ng isip at puso mo na sumasamba ka sa Diyos, ang magbigay naman ng pagpapala sa iyo. Tama ba ba? Kasi alam ng Diyos yung ang aking anak, tinitignan kanya eh. Pinaparangalan ako. At yung mga pangangailangan niya pala, ito, ibibigay ko na sa kanya. Dahil natuwa siya sa iyo eh. Pinarangalan mo siya eh. Yan, kaya maling dahilan kaya yun yung mga hindi kilala ang Diyos. Yung hindi kilala si Jesus, ang mga dahilan niya kung bakit nagsisimba, para mabawasan ng kasalanan, para pagpalain, para gumaling yung sakit. Kaya may iba pupunta sa simbahan. Ang dami ko nakikita kasi vendor ako, nagtitinda ako ng figurin eh. Lalakad ako araw-araw. Mano-mano, nakakadaan ako sa mga simbahan. Nandun sila. Para gumaling lang, para gumaling sa sakit nila. Kahit doon lang sila sa labas, malayo. Kung ano-anong seremonya ginagawa nila, lalagay sila ng kandila. Umaasa silang gagaling. Sa totoo lang, kahit hindi ka lang pumunta sa church, gagaling ka sa karamdaman mo. Sa loob lang ng bahay mo, manalangin ka lang sa Diyos na totoo. Gagaling ka na. Baka mamaya sa mali mong ginagawa, baka hindi pa Diyos ang magpagaling sa iyo kasi si Satanas, marunong din maghimalayon, nagpapagaling din yun. Gumagawa rin ng himalayon. Nagbasa tayo ng Bible, ginagaya niya yung mga espiritu ng kaliwanagan. Nag-a-anyo siyang kagaya natin. Kaya niya mag-anyo na kagaya ng tatay natin ng nanay natin Kaya nga pag kami namamatay tayong kamag-anak, uy, nakita ko si tatay kagabi Hindi nadalaw ako, hindi tatay ko yun. Evil spirit yun, ginagaya niya yung itsura ng tao. Ganun yun. Kaya akala mo, uy, tatay ko yun Ganun po yun, kaya maging tayo. Magbasa tayo ng Bible at makinig tayo sa mga nangangaral para alam natin kung dinadaya tayo ng kaaway o hindi. Amen? Amen po ba? Okay, basta maniniwala sa gawa lang ng isip natin. Dapat sa Bible tayo maniwala. Okay? Kaya huwag tayo pupunta sa church dahil sa pagpapala, dahil sa may sakit lang tayo, o dahil may kailangan tayo sa Diyos. Punta tayo sa church dahil sasamba tayo sa Diyos. Magpaparangal, magpupuri, itataas yung pangalan niya. Okay? Kaya hindi tayo pumupunta sa church dahil meron tayong nakukuha ang pakinabang. Okay? Pumupunta tayo sa church dahil magbibigay tayo ng pakinabang sa Diyos. Okay? Gusto ng Diyos na nakikita tayo nagpupuri at nagpaparangal sa Kanyang dakilang pangalan. Amen po ba? Palapakan natin ang Diyos. Yan, sa dagdag kaalaman na dapat natin matutunan. Yan tandaan niya yan. Kaya yun yung mga sagot sa mga katanungan na ating dapat malaman. Yan. Tayo mga unang umasa, 12, sa Kanya ay pinili niya upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Kaya tayo nakadesign para parangalan ng Diyos. Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Itong salita ng Diyos na ito na narinig natin, pag ito'y ating pinaniwalaan at pinanampalatayanan, yan, nagkakaroon tayo ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo kaya't ipinagkaloob. Dahil doon, sa kaligtasan na yon, ang ebidensya, ibinigay yung Holy Spirit, yung Espiritu Santo, na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Kaya tayong mga sumasampalataya kay Kristo, ipinadadala ng Diyos yung Espiritu Santo. Napakahalaga ng Espiritu Santo. At
Ay, Pastor, paano na po naman malalaman na yung Holy Spirit, yung Espiritu Santo, ay natanggap ko na? Yan ang magandang tanong. Paano ba natin malalaman sa ating mga buhay? Kasi, Pastor, sumampalataya na ako kay Jesus. Tinanggap ko na siya sa buhay ko. At paano ko ngayon malalaman kung nasa akin na yung Espiritu Santo? Ano yun? Ano sa palagay nyo? Paano natin malalaman na sa atin yung Espiritu Santo? Merong bunga. At yung bunga niya nasa Galatians 5:22. Sige, Brother Joshua, palagay mo. Galatians 5:22 to 23. Subalit, ang bunga ng Espiritu dapat nakikita sa ating buhay ito. Meron tayong pag-ibig. Yan. Pag-ibig. Pagmamahal. Pagmamahal una sa Diyos. Pangalawa, sa kapwa. Kaya kapag ikaw nakakaramdam na aawa ka na sa kapwa mo, parang gusto ko siya tulungan tulungan mo na. Kasi may bunga ka na ng Holy Spirit. Pero kapag ikaw nagagalit ka sa kapwa mo, hindi bunga yun. Kasi pita ng laman yun. Kagalakan, masiyahin ka na kahit may problema. Kahit wala kang pera, hindi ka na bugnutin. Kasi dati kapag wala kang pera, init na ng ulo mo. Bayan, wala na naman akong pera. Hawain mo na yung anak mo, yung asawa mo, yung kapitbahay mo. Tama? Kahit wala kang pera, masaya ka. Kasi, kaya kagalakan ka na. Masaya ka na. Bakit ganun? Lagi na ako masaya. Dati, hindi eh. Lagi ako malungkot, tsaka lagi ako galit. Ngayon, lagi na ako masaya. May bunga ka na ng Holy Spirit. May kapayapaan ka na. Kahit na bumabagyo, bumabagyo, hindi ako makapaghanap buhay, gutom na naman ako. Okay lang yan, hindi naman ako pababayaan ng Diyos eh. Tama? Hindi ka na nakaalala. God will provide. Puprovide ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. Yun ang isip mo. Katsagaan, matyaga ka na. Kahit mahirap ang buhay, mahirap yung trabaho mo, nagtsatsaga ka. Kahit mahirap mag-aral, nagtsatsaga ka, hirap gumising. Pag linggo, hindi ako makagising ng maaga. Nagtsatsaga ka. Bumabango ka kahit puyat na puyat. Ayan, nagtsatsaga ka na. Ayan yung bunga doon. Kaya kapag wala pa yung katsagaan, wala pang Holy Spirit, walang bunga. Amen? Kabaitan, mabait ka na rin. Hindi ka na magagalitin, hindi ka na suwain. Mabait. At hindi lang yun, may kabutihan ka pa. Hindi lang ka mabait, may kabutihan ka pa. At hindi lang kabutihan, tapat ka pa, katapatan. Ilan na yan? Ayun. Meron ka bang katapatan? Tapos, hindi lang katapatan, may kahinahunan ka pa, hindi ka agad nagagalit. Mahinahon. Nag-iisip ka muna, galit na ako, sandali, masama ba lang magalit? Kapag magkakasala pa na ako, mahinahon ka na magsalita. At may pagpipigil sa sarili, nakokontrol mo na yung laman mo. Okay? Kaya itapin ko kanina, nag-live ako sa mga kapwa ko lingkod ng Diyos na naging huwad na guro. Yun. Kagaya ng ilang mga tagapagturo naging huwad. Una, okay sila eh. Ang galing nila mangaral. Pinalauna naging huwad eh. Naging mahilig sa laman. Gaya ni yung isa ay nakulong, di ba? Ginawa niya access yung pagiging leader niya. Yung pagiging mayaman niya. Kasi mayaman siya eh. At parang yung mga kabataan, yung mga miyembro niya, minolest niya. Ayun, ang hirap nun. At marami rin mga lingkod ng Diyos na iba pa, ganun din yung ginagawa. Hindi nga lang lantad kasi yun, lantad kasi sikat yun. Yan. Sabi ron, mapagpigil sa sarili, meron ka na self-control sa lahat ng bagay. At walang batas laban sa mga ito. Tandaan natin, hindi ka makukulong. Hindi ka parurusahan, sabi ron. Pag ginawa mo yung mga bagay na yan, kasi mabuti yan, ayan ang bunga ng banal na Espiritu. At yan yung dapat mong makita sa'yo at maramdaman sa buhay mo. Ngayon, sumampalataya ka na kay Kristo. Amen? Yan, puri ng Diyos. Kaya dapat makikita sa buhay natin yan, yung bunga. Kapag nasa atin na yung Espiritu, at kapag nakikita mo na sa buhay mo yan, sigurado ka na, ligtas ka na. Yan, ligtas ka na. Bakit dapat kang matuwa? Dahil ligtas ka na. Ano yung meron sa'yo? Yung Holy Spirit. Yan. Tatak ng kaligtasan. Pag wala yung Holy Spirit, kailanman hindi ka pwedeng pumunta sa langit. Kahit napakabuting tao mo pa sa palagay mo. Pastor, pinanganak naman ako. Hindi nga ako nag-church. Hindi ako nagsisimba kasi pare-pareho naman yung mga rahiliyon eh. Nagkakasala din yan, kagaya ko.
Kaya ginawa ko, sa bahay na lang ako. Doon na lang ako sa bahay namin. Ayokong pumunta, lumabas kasi naiinis ako sa mga tao, baka mahawa pa nila ako ng kasamaan. Kaya ginagawa ko na lang, sa bahay, trabaho, na tumutulong nila ako sa may hirap. Ano pa? Na hindi ako gumagawa ng masama. Iniiwasan kong lumabas kaya kasi magkakasala ako. Wala akong ginagawang masama. Wala akong kasalanan. Pero ang tanong, totoo bang wala akong kasalanan? Sa tingin nyo, wala bang kasalanan yung taong gumagawa ng ganon? Trabaho lang siya, hindi lumalabas ng bahay, tumutulong siya sa mga mahihirap. Pag may lumalapit sa kanya, tinutulungan niya naman, mabait naman siya. Totoo bang walang kasalanan yung tao na ganon? Bakit? Bakit kaya? Ang kasalanan natin hindi gawa. Dugo. Okay, yung dugo natin. Galing tayo sa ating ninunong sila Eva at Adan. Kaya ipinanganganak tayo, likas sa atin ang pagkakasala. At yun yung dapat mahugasan ng dugo ng ating Panginoong Hesus na makukuha sa pag-isa kay Kristo Jesus. Amen po ba? At pag nagawa mo yun, ipapadala niya ang banal na Espiritu para hugasan tayo. Katibayan na tayo'y pinabanal na ng Diyos. At yun ay dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at hindi bunga ng ating mga gawa. Amen? Yan, dapat natin malaman, okay? 14, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Yan, ang Espiritu Santo, ang katibayan na makakamit natin ang pangako. Ano ba yung pangako ng Diyos? Yung buhay na walang hanggan. At makakamtan natin yun pag nasa atin na ang banal na Espiritu. Amen? Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, yung pag-ibig sa Diyos, kay Jesus, at pag-ibig sa kanyang mga banal, pag-ibig sa kapwa, sabi rito, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo, tuwing ipinapanalangin ko kayo. Hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ang maluwalhating Ama na ipagkaloob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Ito pa, ang isang kahalagahan ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit o ang banal na Espiritu ang nakakasaliksik sa pinakamalalim na kaisipan ng Diyos at ng damdamin ng Diyos. Kaya ang Holy Spirit, napakahalagang mapa sa atin para masigit niyang maipapakilala sa atin kung sino ang Diyos, kung ano ang Diyos, at kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya napakahalaga ng Holy Spirit. Kaya lagi natin hilingin sa Diyos yan, ang banal na Spirit na laging pumasa atin. Kasi kapag tayo nagkakasala, tandaan niyo yan ha, umaalis yung banal na Espiritu sa ating puso. Sa ating puso kasi tumitira yan. Pag narurumihan tayo, hindi yan tumitira sa pusong marumi. Kaya nga, holy, banal, malinis. Hindi yan napipighati yan, may damdamin yan, personalidad yan, persona. Ang Holy Spirit, hindi puwersa sa ibang relihiyon, tinuturo. Puwersa lang yung banal na Espiritu, presensya lang eh. Hindi po yung presensya at puwersa. Ang Holy Spirit, personalidad, persona ng Diyos. Third person ng Diyos. Wala nga lang yan nakasulat sa Bible na literal na sinabi yon. Pero ang kapaliwanagan nasa banal na kasulatan eksakto. Kaya yun kasi binubutas ng ibang mga marurunong. Sobrang marurunong sa Bible. Kaya napakahalaga. Ano ang Holy Spirit? Mga kapatid, wala nakikinig ha. Ano yung banal na Espiritu? Ito ay isang parte ng personalidad ng Diyos. Tandaan natin, kasi ang personalidad ng Diyos, tatlo. Ano yung tatlo na yun? Pwede ba magtanong, sinangay nila, ano yung tatlong personalidad ng Diyos? Ano yung tatlong persona ng Diyos? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang tatlo na yun ay bumubuo sa isang Diyos. Okay? Isa lang ang Diyos na binubuo ng tatlong persona, personalidad. At yung tatlo na yon, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak,
at ang Diyos, Espiritu Santo. Kaya tandaan nyo sa Matthew 28:19 to 20, pakilagay mo, Brother Joshua. Matthew 28:19 to 20, merong salita na dapat tayong tandaan. Sa pangalan ng Ama, huwag na makalimutan yung ng, at ng. Kapag may ganyan, may bukod silang personalidad. Iba, okay? Pero isa lang ang Diyos. Binubuo nga lang ng tatlong personalidad. Sa pangalan ng Ama, ng. Kaya gumamit na salitang patukoy at ng anak. Tapos pagdating sa anak, meron na namang kuwit, bukod na salita. Kuwit. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin niya, Brother Joshua? Meron siyang ibang, hindi siya karugtong, okay, pero kasunod. Karagdagang salita. Kapag kasi isa lang sila, hindi na lalagyan ng kuwit. Dire-diretso lang sana yung salita. Meron siyang kuwit na merong bukod o karagdagang salita. At hindi lang yung pinagtibay pa siya ng pantukoy na salita. Okay ba? Tama ba? Naiintindihan ba? Nawa, naiintindihan. Pakinggan nyo maigi. Napakalaman ito pag may nagtanong sa inyo. Para yung pagiging born again Christian natin, dapat may ebidensya. Sabi ni Pablo, dapat handa kayo sa mga nagtatanong. Kaya nga natin tinuturo. Okay? Teaching tayo ngayon. Preaching, teaching. Okay? Kaya intindihin natin maigi yung sinasabi ng Diyos. Okay? Hindi ako nagsasalita nito. Yung kaisipan ng Diyos to na nakalagay sa banal na kasulatan, yung Bible to. Aknang, tandaan nyo aknang, yung ibig sabihin ng aknang, salitang pangtukoy. At yung kuwit, anong ibig sabihin, hindi karugtong na salita, bukod na karugtong na salita. Okay, sa madaling pagpapaliwanag. Kayong Ama, may bukod na karagdagan na tinutukoy na personalidad pa bukod sa Ama. Ayun yung at ng anak. At sa at ng anak, may kuwit na naman, at meron naman at ng Espiritu Santo. Kaya ibig sabihin, meron tatlong personalidad ang bumubuo sa Diyos. Isa lang ang Diyos na merong tatlong personalidad na bumubuo. Ama, at ang anak, at ang Espiritu Santo. At ang tawag doon, Diyos. Okay? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay? Okay po ba? Tama ba? Naiintindihan na? Kaya isa lang ang Diyos na merong tatlong personalidad. At makikita natin yan sa Genesis, singular na word. Diyos, isa lang. Sa yung Genesis 1, i-explain ko na lang. Pag ginanap natin, baka matagalan pa tayo eh. At nandun din yung salitang plural. Yan, may plural na word doon sa Genesis at may singular. Dapat ma-verify natin. Wala kasi tayo dun sa topic na yun. Pinasadahan lang natin para alam natin. Okay? Kaya napakalaga ng Holy Spirit. At ngayon, Pastor, paano ba? Mo masasabi pang ibang verse na naging Diyos yung Holy Spirit kasi wala namang saktong sinabing Diyos yung banal na Spirit. Yung kay Ananias, isang bang Matthew, ano yun, Brother Joseph? Kaya habang Matthew, yung kay Ananias, yung namatay si Ananias, nga, nakaraan na, sa gawa ngayon, gawa 2, chapter 2. Tunay ba yun? Tunay? Sige, pakalagay mo para malaman natin yung sinabing Diyos, yung banal na Espiritu. Okay? At hindi lang yun, kung magbabasa tayo ng Bible, mababasa natin doon na talagang Diyos ang banal na Espiritu sa pagpapaliwanag. Okay? Acts 5:1. Yan. Mayroon namang mag-asawang nagbentahin ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapira naman ang babae. Subalit nagsagwatan ng dalawa at hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan. Kaya sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit ka nagsinungaling sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipagbili ang lupa, hindi ba iyon? At ang maipagbili
na hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit naisipan mong gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa pagtumakan ka do espiritu sa Diyos. Sa Diyos ka nagsinungaling. So, ibig sabihin yung tinutukoy na Diyos dyan, yung Espiritu Santo, yung Holy Spirit. Sinabi ni Pedro. Okay? Kaya sa Bible, sinabi na ang Holy Spirit ay Diyos. Yung Holy Spirit nagsinungaling sila Ananias. At ang kinalamunan, sinabi ni Pedro, nagsinungaling ka sa Diyos. Kasi Diyos yung Holy Spirit. Parte ng Diyos. Okay? Gumugo na personalidad ng Diyos. Tandaan natin yan. Kaya, yung Holy Spirit napakahalaga na dapat nasa ating puso. Ito yung tatak na pagdating ng araw, tayo ay hihirangin ng Diyos o ililigtas ng Diyos o makakapasok sa buhay na walang hanggan. Yan yung tatak ng ating kaligtasan, yung Holy Spirit. Amen po ba? Naliwanag ba? Yan. Ano ulit? Yung bumubuo sa Diyos? Ama. O, tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tandaan natin yan. Pag nagbasa tayo ng Bible, tandaan natin yung mga word na ginagamit. Para mas higit natin maintindihan. Okay? 18. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagtatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Tandaan natin yan ha. Kaya kapag pumunta tayo sa church, dapat malinaw yung isip natin. Huwag tayong dapat tawag dito, huwag tayo magpapawalang bahala. Makinig tayo maigi sa mga tinuturo. Para alam natin yung mga bagay na dapat natin malaman. Kasi kaya ka tayo pumupunta sa church para sumamba sa Diyos at nakakapagsamba tayo sa Diyos nagpaparangal kapag tayo nakikinig ng kanyang salita. Kasi gustong-gusto ng Diyos yun at pinapakinggan natin siya. Bakit? Doon nararamdaman ng Diyos na mahal natin siya. Kasi kapag ayaw mong pakinggan ang salita ng Diyos, nagtatampo ang Diyos nun. Lalo kapag naantok ka, tapos naiinip ka na, alam ng Diyos yun, hindi naman ako mahal nito eh. Pakitang tao lang yung pagmamahal nito. Kasi hindi naman niya gustong mapakinggan yung salita ko. Isipin mo kung ikaw yun, halimbawa, kayo nandito sa harap. Yan. Salita ka ng salita, tapos kung ano-ano ginagawa ng mga tinuturuan mo. Ano mararamdaman mo kung ikaw yun? Sa tingin niyo? Malulungkot, manghihina, maiinis pa nga eh. Ganon din ang Diyos. Kasi, at ngayon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. At hindi lang yun, kumain sila Eva, dala ng bunga ng punong kain ng bibigay sa kalawan ng mabutit masama. At ang sabi doon ng Diyos sa Genesis. At ngayon, katulad na natin ng tao. So, ibig sabihin, kapareho natin ng Diyos sa isip, sa salita, maging sa gawa. Kasi sabi ni Jesus, higit pa rito ang kaya yung gawin. Kung mananalig kayo sa aking pangalan, higit pa sa mga nagawa ko magagawa nyo. Kaya sa isip, pareho natin ang Diyos mag-isip. Pareho din natin siya sa salita. Kasi may word ang Diyos eh. Sinabi ng Diyos, nilalang niya ang daigdig sa pamamagitan ng salita, nagsasalita rin tayo. Tama? Kaya yung yung damdamin ng Diyos, ganoon din tayo, nararamdaman natin. Kaya kapag ka nagsasalita siya, at hindi tayo nakikinig, kung ano-ano ginagawa natin, kung ano yung laman ang problema, higit ang Diyos sa akin. Ano yung pagka higit ng Diyos sa akin? Ang Diyos, omniscient. Ano yung sabihin na omniscient? Lahat alam. Kahit hindi ka kumibo dyan, yung nararamdaman mo, naiisip ng isip mo, nararamdaman ng puso mo, alam ng Diyos yun. Kaya, nalulungkot talaga ang Diyos. Tama po ba? Hindi ko kagaya ang Diyos. Kung ano lang yung nakikita ko, yun yung nalalaman ko. Nakikita ko eh, naririnig ko. Ang advantage ng Diyos sa akin, alam niya yung hindi mo sinasabi. Alam niya yung naiisip mo. Alam niya yung binabalak mo mamaya. Tama po ba? At nalulungkot siya kapag wala tayo sa focus. Kasi isang part ng pagpaparangal sa Diyos ang makinig sa kanyang mga salita. Amen? Kaya pagka nasa church tayo, parangalan natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita. Para maiparamdam natin sa kanya yung pinakamahalagang utos. Ano yung pinakamahalagang utos?
ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Ngayon, paano mo sasabihin, iniibig mo ang Diyos ng higit sa lahat, ayaw mong pakinggan ang kanyang pagtuturo. Ayaw mong pakinggan ang kanyang pagsasaway. Tama? O hindi mo siya mahal. At ang tawag doon kasinungalingan. At hindi ka sa langit mapupunta pag ganon sa impyerno. Sabi na, Revelation 21:8. Ngayon, Pastor, ano bang dapat kong gawin para hindi malungkot ang Diyos? Sabi ng Diyos, kay Cain, Genesis 5:7. Paki-ano nga, Brother Joshua, Genesis 5:7. Tama ba? Genesis. Nakalimutan ko yung kay Cain na lang, Cain, tayo mo Cain. Nakalimutan ko. Genesis 4:7, 4:7 pala, 4:7, 5:7 tuloy, 4:7, 4:7 Genesis 4:7 to. Ano dapat kong gawin? Kasi, Pastor, hindi ko mapigilan Ano dapat kong gawin para hindi malungkot ang Diyos magkasala? Kasi ang Diyos nagpapaalala. Pinaalala ng Diyos, hindi nagsalita sa iyo ngayon, sinabi sa akin ng Diyos, para paalalahanan kayo. Kasi ang Diyos ay nagsasalita. Ngayon, ito, sabi ng Diyos, ang payo sa atin. Kung mabuti ang ginagawa mo, dapat kang magsaya. Kaya kung ikaw ay nakikinig, matuwa ka dyan na nakaupo ngayon. Kasi pinaparangalan mo ang Diyos. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Kapag ano masama ang iyong ginawa at ayaw mong sumunod, naiinis ka. Siya nangangaral sa'yo. Di mo tinatanggap, nakantok nga ako matutulog ako, di ba? Ito gusto ko. Yan. Anong dapat mong gawin ngayon para hindi ka nais nitong pagharian ka. Kaya kailangan mapaglabanan mo ito. Anong dapat niyong gawin ngayon? Paglabanan niyo yung mga bagay na tumutokso sa inyo sa oras na ito. Amen? Ano yung Pastor? Yung antok, yung espiritu ng kaguluhan, kaligaligan, yung kawalan ng focus. Paglabanan nyo yan. Doon mo nakikita ng Diyos na nagtatagumpay ka. Amen? Sino gustong mabigo? Wala. Kaya pakita natin sa Diyos na nagtatagumpay siya. Ama, sa totoo lang, pag nasa Bible school ako sa seminar, antok na antok din ako. Nakakatulog na ako, pero naglalabanan ko. Talagang pinipilit ko dahil alam ko, inaatake ako ng kaaway. Sayang yung biyahe ko, wala akong matututunan pag nakatulog ako. Wala akong ituturo. Kaya ngayon, dami mo na ituturo. Kasi nakinig ako, pinaglabanan ko Tama? Okay lang yan, naantok ka, pero nakikita ng Diyos, nakikipagbulog ka, nakikipaglaban. Kaya nga sabi ng Ephesians 6, hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Sige, Ephesians 6, ano ba yun? 12? Ephesians. Hindi tayo nakikipaglaban. Ephesians, para mas maklaro. Tandaan nyo, ito yung ating pakikipagbulo. Yung ating mga pakikibaka, pakikipaglaban. Yan, Ephesians 6:12. Papakinggan nyo maigi sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Hindi tao kalaban natin. Anong kalaban natin? Kundi sa mga pinuno. Mga pinuno, ibig sabihin mga pinuno, mga dakila yan, mga yan, may mga tauhan. Pinuno, may mga tauhan yan, puluto. Sa mga makapangyarihan, hindi lang basta-basta pinuno. Makapangyarihan pa, kaya matindi kalaban natin. At sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral na sa libutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ano yung sa himpapawid? Ito, dyan sa ere. Pag tinaas mo, meron pa ba? 13? O, yun. Yan. Ibig sabihin, ang kalaban natin hindi natin nakikita. Ngayon, sa inyong katabi dyan, may nakikita kayo, katabi nyo rin, natural. Pero yung nilalabanan yung antok, hindi nyo nakikita yan. Tama? Nakikita nyo ba yung antok? Hindi, nararamdaman nyo lang yan. Kasi, meron kumikilos na espiritual na buhay sa himpapawid. Ano yan? Yun, lumilipad dyan sa, parang sa ere. Inaano ka niyan, hinihilot ka niyan. Ginagalong-galong yung ulo mo niyan, Sige na, tulog ka na.
Huwag mo lang pakinggan si Pastor, maingay lang yan. Yan, inihimas yung balikat mo, pagod pa naman ikaw. Daw, sarap, di ba kapag inaanto ka, sarap. Dapat natapatan ka ba ng electric fan? Tama, lalo pa nagka-aircon tayo. Para mamaya, magdala ka na ng kumot. Tutulog ka na talaga. Ihilutin ka niya yung mga fallen angel tawag doon. Sa pag-aaral, ganito po yun. Sabi niya, sabagat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno. Tandaan niyo na yung word na ginamit, mga. Ano yung sabihin ng mga? Plural term of word. Marami. Tama ba, plural? Hindi singular. Pag sinabing singular, isa lang. Iyan mga. Maaring more than two. Marami. Pero marami. Mga pinuno. Sabihin, mga pinuno, maraming pinuno. Pag may pinuno, ano ang una niyong naiisip? May mga tauhan. Tama? At ang tauhan niya, hindi lang dalawa. Natural, isang batalyon yan. At sa Biblia, sa pag-aaral, ang pag sinabing puluto, more than 6,000 above na miyembro sa pag-aaral. Pag sinabi mong batalyon, kaya yung pinalayas ni Jesus na demonyo sa isang tao, batalyon ang pangalan kasi marami sila. Sabi, marami kami. Ako si batalyon. Ang ibig sabihin nun, 6,000 above na evil spirit na nandoon sa loob ng katawan ng tao na yon, sa sementeryo. Yung sinasapian ng masamang espiritu sa sementeryo. 6,000 na evil spirit yung nasa kanya. Ano yun? Espiritu ng sama ng ugali, espiritu ng pagsisinungaling, espiritu ng inggit, buot, galit, sama ng loob, iba-iba yan. Kaya yun. Mga pinuno. Sabihin, mga pinuno, maraming mga pinuno at maraming mga bataan yun. Kaya kung isang espiritu ng antok yung nasa iyo, pinuno ng antok, maraming bataan yan. Nandiyan dyan. Kaya, grabe yung pangdidigma. Pagod na natutulog ka dyan. Humihili ka ba? Nalalak na yung kapatid ko pag humilik. Kapatid kong kagawan, mataba. Ganun pa. Kaya matindi. Kaya ikipaggulo ka sa mga pinuno. Sa himpapawid, sa mga pinuno, makapangyarihan, hindi lang pinuno, makakapangyarihan mga pinuno, at mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Alam niyo ba sa pag-aaral, yung mga fallen angel na sumama kay Satanas, sa pag-aaral lang ito, dagdag kaalaman lang. Baka ituro nyo, dito basta-basta tinuturo. Pray muna kayo. Sa inyo lang, kasi magtatagal na kayo mga Christian. Banggitin ko lang. Sa aming pag-aaral sa Bible School, sa seminar, yung mga evil spirit na sumama kay Satanas, marami yan. At kanya-kanyang mga bansa, may mga pinuno yan. Sa Israel, ang pinuno, si Miguel Arcangel. Sa pag-aaral nila. Ayun lang, banggitin ko lang. Pero baka huwag nyo lang ituro din, okay? Nabanggit ko lang sa pag-aaral. Pero kung gusto nyo mag-aaral, punta ng Bible School. Mag-aaral kayo ng karagdagan, okay? Halimbawa, sa Pilipinas, merong mga grupo ng mga espiritual na kasamaan sa himpapawid dito. Okay? Na umiiral sa himpapawid. Kasi, ilan ba yung langit? 3. Sabi ng Bible, 3 langit. Tama? At ako'y napunta. Hindi ko alam kung ito'y pakitay o totoong pangyayari. Ako'y dinala ng anghel sa 3 langit, sabi ni Pablo. Okay doon. 3 langit. Verse 7. Ano yung verse 7? Langit. Pag tumingin ka, tanong mo sa bata, asan yung langit? Yun! Yung himpapawid. Verse 7. Himpapawid. Second heaven. Ano yung langit mas mataas sa himpapawid? Outer space. Okay? Third heaven. Ano yung 3 langit na pinuntahan ni Pablo? Paraiso, paradise. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Karagdagan lang. Para alam nila. Okay? Meron 3 langit. Verse 7, himpapawid. Ito yung tinutukoy niya. Himpapawid. Pag tumingin kayo, nililiparan ng mga ibon. At ang sabi diyan sa verse na ito, kasamaan sa himpapawid hukbo. Kaya yung mga fallen angel na kasama ni Satanas, may mga grupo yan, may mga pinuno yan. Kaya si Jesus Christ, tandaan nyo,
Kings of Kings. May S yung dulo. Plural word. Hari. Sa Tagalog, hari ng mga hari. Pakinggan nyo maigi, dagdag kaalaman. Bakit sinabi si Jesus Christ, hari ng mga hari? Bakit? Bakit? Bakit hari ng mga hari si Jesus Christ? Kasi maraming mga hari na kinikilala ang mundong ito sa libutan ito. Okay? Kaya sabi ng Ephesians, lahat ng sa langit, ng mga nilalang ng Diyos sa langit at sa lupa ay pumailalim sa kapangyarihan ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ, Kings of Kings. Okay, may S. Hindi King of King isa lang yun. May S. Plural word. Okay po ba? Tama? Ano yung si Jesus? Kings of Kings. King of Kings. Kings of Kings. Hari sa Tagalog. Galuhin na lang natin. Hari ng mga hari. Karang kanina, at ng. At mga. Ayan, ganun. Nakuha niyo po ba? Kaya maraming mga hari. Kaya verifikahin nyo kung sino yung hari nyo. Kaya napakahalaga, kilala niyo yung ama na sinasamba nyo. Kasi maraming mga hari. Okay? Kaya ang ama may pangalan. At ang pangalan nyo ay lakay Jesus. Amen? Kaya siya ay hari ng mga hari. Kaya yan ang karagdagang kaalaman. Dapat ito alam na ninyo natin Kasi matatagal na tayong mga Christian. Okay? Kaya tinuturo ko na ito sa inyo ngayon. Nawa, sa pangalan ni Jesus, magnubayan tayo at matutunan natin ang katotohanan na dapat nating malaman sa ating pananampalataya. Amen? Sabihin niyo muna, sa pangalan ni Jesus, salamat sa karunungan na yung ipinagkaloob sa akin ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Tandaan yan si Jesus hindi lang basta hari. Kings of Kings. Hari ng mga hari. Kasi maraming kinikilalang hari. At sa pag-aaral, yung mga pulutong na mga fallen angels yan, pag sinabi mong batalyon, 6,000 above yung volume niya, na dami. May mga pinuno dyan, makakapangyarihang mga anghel. At isa sa pinakamakapangyarihan, sa langit, si Miguel. Kaya nga sa Daniel, yung guardian angel ni Daniel, hindi ako nagkakamali, si Daniel ba yung nananalangin nun? Ang tagal makarating ng panalangin niya. Kasi binubugbog siya ng mga grupo ng mga hukbo, kasamaan sa himpapawid, nakikipag, parang mga sanggoko, parang gano'n. Parang gano'n. Mamaya, panoorin ko na lang yung Dragon Ball, huwag nyo panoorin yun. Yun ako inspiration lang. Nasa ere sila ang bimilis. At siya natatakalo na siya. At buti na lang, ang pinuno ng Israel, si Miguel Arcangel, tumulong sa kanya. At yun, nanalo sila sa labanan at nakarating yung kahilingan ni Daniel. Okay? Kay Ahab, sa panahon ni Ahab yun. Kaya bang hanapin, Brother Joshua? Ano mo na lang si Miguel. Type mo na lang yung pangalan ni Miguel para mas pakinggan nyo maiyan. Huwag kayong kukurap, huwag kayong sasaglit para alam nyo ang istorya. At least, at ang payo ko sa inyo, basahin natin ang Bible, aklat ni Daniel, para mas maintindihan natin. Magkaroon kayo ng pananabik sa Word of God. Tama ba? Yan. Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng 20 araw, isang araw. Yung guardian angel ni Daniel na magdadala ng kanyang panalangin, kaya yung katuhunan na ating panalangin, kaya wala pa, baka yung guardian angel natin, bugbog sarado na, parang malipak bakbak sa ere. Kaya kayo, palakasin nyo yung pananampalataya niyo, pag may nangangaral, makinig na kayo. Baka yung angel nyo, nag-chat-chat, super science ba, kumbaga sa Dragon Ball, di ba? Nag-church, gano'n. Kapag hindi kayo nakikinaan, ito kayo. Tapos tutulog na kayo, patayin, guardian angel nyo, puro sintong amot nila, puro wasiwas ng mga kalaban, okay? Tingnan niyo yan, Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng 21 araw, 21 days. Siya, binubugbog ng mga kalaban, tuloy po, tinatagalan niya, tibay niya rin, puro tama siya, lilipan niya naman, di ba, ganun kapag nanonood kayo ng cartoons, parang ganun, bagsak palagi at, buti na lang, ano pa ang kasunod? Sa loob
21 araw hanggang sa dumating si Miguel. Buti na lang, eto na ako! Si Miguel ang kanghel, di ba? Reinforcement. Isa sa mga pangunahin, isa lang si Miguel sa pinakapangunahin. Pakinggan nyo maigi intindihin nyo. Si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno. So, ibig sabihin, maraming mga pinuno. Kaya sabi ng Ephesians, mga pinuno sa himpapawid. Maraming pinuno at isa si Miguel sa mga pinuno na anghel ng Diyos sa langit. Pinuno na sumaklolo sa akin sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persya. Mga hari ng Persya. Ito yung mga fallen angel na naghahari sa Persya. At tingnan niyo yung salita ng mga hari. So, ibig sabihin, mga hari, maraming hari na evil spirit sa Persya. Paano yun, Pastor? Halimbawa, Philippines. Ilang probinsya meron sa Philippines? Ang dami, no? Merong Bicol, merong Bisaya, may Mindanao, at marami pa doon mga lugar sa Caloocan. Merong North, may South, di ba? May Bagumbo, may Diparo, at lahat niya may pinuno. At yun ay kalaban na nag-iisang guardian angel ni Daniel. Nakuha nyo? Ang dami nun! Ang tibay nung guardian angel ni Daniel, no? Bagsak na yun, bakit lumalabang pa? Kaya nga, gawin yung malakas yung pananampalataya natin para yung guardian angel natin, napakatibay nun. Lalo tumibay. Bubog sarado na kawawa naman Tama? Parang dumating, si Miguel, si Miguel. Nakita ni Miguel dahil hindi na kaya Nakita ni Miguel. Siguro maaaring nanalangin siya, Lord, si Daniel nag-fasting, kaya pray, fasting. Kailangan natin manalangin na tako sa puso, mag-fasting tayo. Ano pa? Manalangin sa lahat ng pagkakataon sa isip habang tayo nagtatrabaho, habang tayo naglalakad, nananalangin para yung guardian angel natin patuloy na lumakas. Kapag hindi tayo nananalangin, nanghihina yung mga guardian angel natin. Lagi nasa harap ng trono ng Diyos yan I-report niya yung mga nangyayari sa atin. Pag hinihiling, Lord, ito kailangan niya. Sige, puntahan mo siya. Pagka lusog niyan, patay. Pero ito, ang dami nun, mga hari ng Persya. Pag sinabi mo mga hari, may mga tauhan yan. Biruin mo kung gaano karami yun. Nakalaban ng nag-iisang anghel ni Daniel. Biruin niyo yun. Kaya bugbog sarado. Kaya ganun kung paano inilalarawan ang himpapawid. Kaya sabi ng Ephesians, sige, balik mo na sa Ephesians. Okay na, naintindihan na. Ang dami, di ba? Kaya si Jesus Christ, ulitin ko, ano si Jesus Christ? King of Kings. Hari ng mga hari. Kasi maraming mga hari. Okay? Sa spiritual, maging sa literal, may mga hari. At si Jesus Christ, ang pinakahari sa lahat. Kaya nga, ito mo, isa lang yung anghel ni Daniel. Kaya lahat harapin yung mga hari na yun. Kasi, ang amo niyan, hari ng mga hari. Pinakamalakas sa lahat. Ang ating Panginoong Jesus yun. Amen? Palapakan natin ang Diyos. Ayun din yung hari natin. Siyempre, si Jesus. Ayun, yan. Sa Ephesians na lang, Ephesians ulit. Ephesians 6, yan. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilibang umiiral sa sanlibutan ito. Ang mga hukbo ng espiritual na kasamaan sa himpapawid. Yan, ito yung nandito sa atin, si church. Kaya yung mga evil spirit, hindi lang yan sa mga masasamang lugar. Wala na sila roon. Sa tingin nyo, bakit hindi na pumupunta yung mga evil spirit sa mga lugar na kasamaan? Sa tingin nyo lang. Hari na nga sila doon Ano pa pupuntahan nila doon? Pupunta yan sa mga lupang tigang. Yung mga walang laman. Kaya nga sabi doon sa verse na yung kapag umalis ang espiritu ng Diyos at nakita ng masamang espiritu na malinis ang puso ng tao na yun, pupunta siya doon at magsasama pa ng mga pitong espiritu masasama pa. Mga hindi espiritu masasama basta-basta pito lang yun Mga pinuno yun na nakalagay sa Daniel. Mga pinuno. At yung pito na yun, may mga tauhan yun. Kaya ang tinatawag na batalyon, 6,000 more than na volume na evil spirit. Ibig sabihin, 6,000 na evil spirit sa isang katawan ng tao. Higit pa. Kaya yung sinasabi ng masamang espiritu ng panahon na pinalayas
ni Jesus sa simenteryo, sabi niya, ako si Batalyon. Batalyon, ibig sabihin yung pangalan niya Batalyon, hindi yun yung pangalan niya. Marami silang pinuno na nasa sa kanya at yung mga pinuno na yun, may mga tauhan pa na nasa loob ng katawan ng tao na yun. Kaya grabe, at pinalayas yun ni Jesus Christ. Yan, kaya tandaan niya na, kaya dapat focus tayo sa Diyos sa pakikinig ng kanyang salita. Kasi yung evil spirit, naglilipana sa himpapawid. Ganito yan. Yung mga evil spirit na mga fallen angel, kagaya ng pagkakapaliwanag sa panahon ni Daniel, may mga pinuno yan. Isa si Miguel sa pinakamakapangyarihang pinuno, isa lang siya, sa Israel. Ngayon sa Pilipinas, iba naman. Sa Amerika, iba naman. Sa pag-aaral, ganun ha. Pero wala na yan sa Bible kung aaralan nyo. Sa mga pag-aaral ng mga eskulang, ganun ang pagkakapaliwanag yan. Sa Bible, nakita nyo naman sa supporting verse. Nakita nyo. At ng mga pinuno ng Persya. At pumunta si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin. So, sa Persya, may mga pinuno yung mga fallen angel. Okay? At hindi lang isa, kasi plural mga Marami sila. At kapag may pinuno, ang unang papasok sa isip mo niyan, may mga tauhan yan. Pinuno Saan ka nakakita pinuno ka, wala kang tauhan. Meron ba kayo nakita? Pinamumunuan nyo na wala kayong miyembro? Wala, di ba? Kaya meron yan tauhan. Kaya sa paglalarawan ng mga eskular, sa Pilipinas, o kaya sa Caloocan, may pinuno yan ng mga fallen angel na naglipana sa himpapawid. At may mga pinuno din yan na naglipana dito sa Northville. Okay? At meron din doon sa Riles, sa Caloocan, sa kabila. Kanya-kanyang lugar, kanya-kanyang pinuno, maraming mga tauhan na pinuno. Kaya yung angel natin, pag dumarating, ang lakas ng angel mo, mga kapatid, yun na yung angel ni Brother Rudolph. Paparating na, ang lakas ng pananampalataya, tulong! Yung buong Caloocan. Sasagupahin niya yung guardian angel mo, kagaya ni Daniel, buong Persia. Di ba? Tulong! Sisigaw yan. Takano kami nito, ang lakas nito. Galing ko kay Jesus, Kings of Kings. Napakalakas ng pwersa nito. Tulungan mo kami. Di lalabanan yung guardian angel mo. Ikaw, tutulog-tulog, antok. Di binubugbog na. Kay Daniel, ilang araw, dumating yung panalangin niya. Base sa ating binasa, ilang araw? 21 days. Pero mo, binubugbog yung angel niya. Kung nakikita mo yung maawa ka nun, siguro puro pasapa sa akin, mag-ano yung mukha nun. Kaya kung nanood ka ng boxing, yung pagka yung mukha nila, ang lalaki ng bukol, siguro hindi natin alam kasi spiritual yun Hindi natin nakikita. Pero isipin mo na lang, hindi yung angel mo binubugbog. Tama mo ba? Makitiis mo ba yun? Ngayon, ang punto natin dito, ano ang dapat natin gawin? Para hindi kawawa naman yung guardian angel natin. Ano yung dapat natin gawin para hindi kawawa yung guardian angel natin? Amen! Palakasin natin yung spiritual natin pananampalataya. Kaya ngayon, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, focus. Para hindi natin mapigati ang banal na espiritu na nasa sa atin na mawalan tayo ng kaligtasan pagdating ng panahon. Namin po ba? Kasi yung topic natin sa Ephesians karugtong niya kasi yun sa kapaliwanagan. At napakahalaga ng Holy Spirit. Yung kasi tatak ng ating kaligtasan. Kanina, pinaliwanag lang natin yung proseso ng mga bagay-bagay sa Ephesians chapter 6. Naintindihan ba yung pinaliwanag natin kanina? Nakuha naman, naintindihan po ba? Kung bakit naging hari ng mga hari si Jesus Christ? Kasi nagtataka kayo, bakit may Kings of Kings, Lord of Lords? Di ba si Jesus? Ba't kaya ganun, may plural? Hindi nyo ba naisip yun? Ba't kaya may S? Isa lang naman si Jesus. Tama? Hindi nyo naisip? Hindi nyo na-gets? Hindi ba kayo nag-iisip, magtataka? Bakit kaya Kings of Kings, isa lang namang hari si Jesus? Di ba? Bakit may S? Kasi nga, hari siya ng mga hari. Maraming mga hari kinikilala. Kaya, maraming ama. Marami rin Lord. Tama? At si Jesus, Aba ng mga ama. Panginoon ng mga Panginoon. Hari ng mga hari. Kasi ang ama ay sumasa anak. Kaya, ang ama ng mga ama, at ang pangalan ng ama ay sumasa anak.
Kaya si Jesus Christ, sumasa Ama, Ama ng mga Ama, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Okay, kaya Lord of Lords, Kings of Kings, si Jesus Christ. Kasi maraming kinikilalang hari, pinatunayan ng Daniel. Mga pinuno. Tandaan niyo na, aklat ng Daniel, ano yun, Brother Joshua? 10:13. Kaya, ganito po yan. Daniel 10:13. Ito yung kapaliwanagan tungkol sa buhay ni Daniel. Okay? Kaya, dapat, nakuha natin yung istorya, nakipaliwanag. Naintindihan? Wala. Naintindihan ba? Ulitin natin. Ulitin ba natin? Wag na. Okay? Okay, at tandaan niyo na, hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, kasi ilan yung langit na sinasabi ng Bible? 3. Sabi ni Pablo yun. Napunta ako sa ikatlong langit. Hindi ko alam kung ito yung isang pangit o totoong nangyari. Ikatlong langit. So, ibig sabihin, pag sinabi ikatlong langit, may kauna. May ikalawa. Kaya nga naging 3. Ano yung unang langit? Himpapawid. Pag tinanong yung bata, saan langit? Yun! Saan? Yan. Diyan lumilipad yung mga ibon sa parang. Ikalawang langit, outer space, yung mas mataas sa himpapawid. Kadiliman na yun, di ba? Madilim doon. Tama? Sa ibang pag-aaral, gano'n. Pero wala tayo roon. Diyan naman, ikalawang langit. Wala nang gravity doon. Tama? Ikatlong langit, paraiso, paradise, sabi ni Pablo. At sabi ni Jesus, sa pagnanak ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Okay, yan, tandaan natin yan. 3 langit. First heaven, second heaven, third heaven. Ano pa? Mga hari, marami. Kinikilang hari sa mundong ito. Kasi maraming mga fallen angels na naglipana sa himpapawid, sabi ng Ephesians 6. Ephesians 6. Mga tagapamahala, hindi tayo nakikipaglaban sa tao. Kaya yung ating katabi, hindi natin kalaban yan. Napatingin ka sa katabi, nakakainis naman to. Hindi yung katabi mo yung kaaway mo, yung evil spirit na nasa himpapawid. Lumilipad yan nasa iyo. Tingnan ka niyan dyan Sino kaya rito yung mahina yung pananampalataya? Kasi yung angel na yun, ang binubugbog ng mga kasawahan ko, nasa na siya dito. Kaninong anghel yan? Diba? Itignan niya yan, bubugsarado na yung angel niya, lalo ko siya, hihimasin ko yung likod niya para makatulog niya. Di ba, ikaw? Tuturo si Pastor, kakaantok naman si Pastor. Ano ba yan? Kasi iba naman, naiinip. Tagal mo matapos ni Pastor, FB na ako, wala pa namang wifi dito sa church. TikTok na ako May naisip na ako na pwede kong content Di ba? Balang kuha nyo? Bakit? Hindi kayo nakikipaglaban sa tao, sa mahumpo ng espiritual. Ano ba yan? Nag-text na yung boyfriend na si Pia. Naghihintay na siya may WL. Tama ba? Joke lang yun. Okay? Isa yun! Kasi dapat focus. Kaya yung angel Pia, Pia, mag-pray ka! Bugbog na ako, aray! Bagsak. Kung saan siya lumilipad, diba sa mga palabas, kapag naglaban yung mga palabas na may mga kapangyarihan, pag naglaban, Superman halimbawa. Diba? Pag sinutok ni Superman, lumilipad. Ganon yung mga kalakas nun, mga malalakas pa ron. Kasi sa pag-aaral namin, ang isang angel, pag hinugot niya yung espada niya, may namamatay na agad. At pag pinasiwas niya, 50,000 mens ang kayang patayin. Isang gano'n lang. Hindi pa lumulusog yun. Kaya sila David, tingnan mo pag may kanta nga. Si Saul, pumapatay, 10,000. Si David, 20,000. Pero si David pumapatay, 20,000 na tao. Siya lang mag-isa, hindi siya napagod. Manood ka ng boxing. 12 round nga lang Pagod na Hindi pa mababot 12 round Di ba? Bakit nagagawa ni David yun? Tao lang siya. Yung mga tauhan niya rin, ganun din. Ang lalakas. Kasi may angel yun nakasama. May guardian angel yun. Sila yung lumalaban nun. Para patayin yung mga tao. Ganun yun. Hindi sila yun. Kaya, kapag tayo nanghihina, naku, sarado yung angel natin, kawawa naman. Imagine niyo yung kalaban ni Superman, di ba? Hindi pa si Superman agad, susuntok, boom!
Tumatagos pa nga sa building eh. Di ba? Parang gano'n, biruin niyo yun. Tapos lilipad niya naman, hindi, buti kung isa lang yung kalaban niya naman, hindi. Isang batalyon, mga hari, mga pinuno, ang dami nun. Yung isang Northville, may mga, Magunggong, may mga baranggayan. Barangay 171, 73. Malakas yung angel ng Diyos eh. Kasi si Jesus Christ, hari ng mga hari yun. Siyempre, yung mga tauhan nun. Talagang persado rin yung mga angel niya. Talagang galing sa langit yun, malalakas yun. Hindi kaya nila basta-basta yun. Kaya magtatawag yung mga fallen angel, mga kapatid, sugod! Yung mga barangay 173, barangay 174, ayan na, yung angel ni Brother Daniel, lumilipad na, lulusog na, ihahatid na yung panalangin niya. Alin na natin to, lusubin natin para hindi na makarating. Hindi, fugod na lahat ng mga tauhan, atak! Bubugbugin na yung angel ni Brother Daniel. Di ang tagal, kay Daniel nga. Tama-tama, Daniel din pangalan. No? 21 days bago dumating yung kanyang prayer request. Kaya yun kung bakit natatagalan yung panalangin natin. Yan dapat natin gawin. Focus. Yan. Focus sa salita ng Diyos. Focus sa pananalangin. Focus sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Hebreo 12:2. Yan. Hebreo 12:2. Brother Joshua. Hebreo 12:2. Ito yung pinaka-the best na dapat natin gawin. 12:2. Chapter 12, verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalangan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Focus tayo kay Jesus. Amen? Yan. Nawa, meron tayong mga natutunan ngayong umaga. Meron ba? Yan. Huwag nyo hayaang mabugbog yung anghel nyo. Natin. Nabubugbog na. Kaya maging matibay tayo, maging matibay. Lagi tayong manampalataya. At isang araw, darating yung ating mga prayer request. Yan, na magdudulot ng buhay na kasaganaan sa atin. Masagana at ganap. Okay? Okay po ba? Okay, Ephesians 1 ulit tayo. Ephesians 1:18. Nawa nakuha niyo yung yung istorya. Totoo yun, yun talaga ang tunay na nangyayari. Kaya kapag nagbabasa tayo ng Bible, makikita natin yung, yun pala yun, ito pala yung ibig sabihin nito. Ito pala yung nangyayari sa spiritual realm. Tama ba? Kasi may nangyayari sa spiritual. Sa buhay natin, hindi natin alam. At dahil sa pagbabasa ng Bible, nalalaman natin yun. Okay? Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa inyo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa Kanyang mga banal sa atin. Kaya nawa maliwanagan yung isip natin. Maging alerto at focus tayo kay Jesus lang para makamta natin yung inaasahan natin pagdating ng panahon. Amen? At kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin. Sa mga nananalig sa Kanya, ang kapangyarihang di iyon. Okay? Ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari. Ang lahat. Biluin nyo, ang lahat ng paghahari. Saan ako? Kapamahalaan, kaya ka kapamahalaan. Di ba? Maraming kapamahalaan kasi nasa ilalim ng kapangyarihan. Kaya nga napakalakas ng angel ni Daniel eh. Isa lang, ang daming kalaban, siya lang mag-isa. Naiiwan akong nag-iisa. Kasi iniwan siya lang kasama, kaya mo na yan, sisi lang sa iyo. Kung problema, isang buong Persia yung kalaban niya. Dami, di ba? Kasi, alam na mga kasama yun, iniwan na siya. Kaya mo na yan, tutukunin namin yung ibang kainingan ng mga banal, ng mga propeta pa, ng mga anak ng Diyos. Dito kanya-kanya na sila eh. Mga guardian angel eh. Kaya may tagpo sa banal na kasulatan, si Jacob. Nakita niya nagpalit-panaog ang mga anghel, di ba? Yun. Dinadala yung mga panalangin. At nakita niya isa doon, nakipagbulo siya. Nabalian nga siya ng kadyang eh. Tama? Dahil malakas yung anghel eh. Kaya lang, dahil pumilit si Jacob, masigasig, hindi niya binitawag kahit nabalian na siya,
kapit pa rin siya hanggang sa digin yung kanyang panalangin. At kaya pinasukasan siya na ikaw ay magiging Israel, Jacob, yan, Israel. Okay? Kaya ganoon ang nangyari noon. Kaya malakas ang angel. Nagpapamanik panaog yan sa langit. Dinidin panalangin natin. Sa Facebook, may nakita na kayo, diba? Ito, ang mga anghel nakita ng CCTV lang, bilis, parang gano'n. Biglang liwanag, biglang nawawala lang, parang gano'n. Gano'n ang mga angel, sa totoo lang. Kaya, ingatan natin yung mga angel na nasa atin. Paano? Pag-focus tayo sa pananalangin, yan, maaari mag-fasting tayo. Prayer and fasting, lalo na may anniversary. Lalo na ngayon, mga kabataan, dapat magpa-fasting din kayo. Ano yung nawawala? Pag Sabado, wala na kayong gawain ata. O, ano nangyari? Baka binubugbog na yung mga guardian angel nyo. Mag-ano na lang kayo, maglaban na lang kayo, magluto pagka Sabado, may gawain kayo. Papunta na kayo, minsan kadahilan nyo pa school, di ba? Oo. Hindi yan atake ng kaawayan. Oh, may practice. Ay, madali lang naman yun eh. Espiritu ng ano yun. Kayabangan yung pride yun, madali lang yan. Magaling naman ako. Tsaka na lang ako magpa-practice pagka kailangan. Yun is, batal yun, espiritu ng kayabangan. Ano pa? Espiritu ng kawalang bahala. Ano pa? Kawalang pag-asa. Marami. Batal yun. Iba-ibang espiritu yan at may mga pinulo yan, okay? Kaya ingat tayo. Sinasabi ko to kasi ito yung mga madalas uma-attack sa ating buhay. Akala kasi natin kung ano lang ang ating hinaharap, matindi ang labanan at ang battlefield ng good and evil, yung ating mga isip. Tama? Tignan nyo, ano yung iniisip nyo ngayon? Sa bahay, yung iba. Tama? Yung iba. Ano yung iniisip nila ngayon? Gutom na ako, binigyan mo na ako sa labas. Malamang, may ganun pa nag-iisip ngayon. Ano ba? Malamang, meron. Iba naman, titigil lang ako kay pastor, kumari, nakikinig ako. Pero isip mo na, wala lang tututunan. O, tanongin ko kayo, pipili ako. Sino willing sumagot? Hindi, joke lang. Hindi ko nakakatanongin. Bakit mabisto? Ganon yung iba. Kumari na kagano'n, pero tulog pala. Sa loob pala yun, tulog pala yung diwa niya. May ganon eh. Kagaya sa amin sa Tarlac, sa seminar, nakasid pa siya talaga, nakaganon pa siya sa nagtuturo eh. Tapos nakabuklat pa yung Bible talaga, nakaganon pa talaga, harap-harap. Kala mo nagbabasa ng Bible, nakaganon pa sa, Tapos ang pinatayo ng professor namin Korean, sige, tayo kayo lahat stretching. Naiwan siya nakaupo. Walang pa kayo, iwan pa rin siya ron. Ginanon yung salamin, natutulog pala, wala yung Ryan, nabisto. Kasi siya lang nakaupo eh. Brother, ayaw. Yung ginanon, naramdaman niya. Tumayo, ang sarap mag-pray. Ang sarap daw mag-pray. Di ba? Nagpalusog pa, nananalangin daw siya. Hindi na lang, espiritu ng kasinungalingan. Masama yun, okay? Aminin mo lang, sorry po, nakatulog ako, pasensya na po. Di ba? Sorry, Panginoon. Kagaya ni David, Lord, nagkasala ako. Patawad. Dapat ganun. Maghingi tayo ng tawad. At sikapin natin gamitin din sa tama yung free will. Kasi tayo mamimili nun. Tayo ang naghahawak ng sarili natin. Ikaliligtas. Tama? Kasi maraming tao gusto ng Diyos na maligtas. Kaya lang, maraming tao ayaw ng kaligtasan. Amen? Amen. Kasi isipin nyo na lang, hindi natin hawak yung buhay natin. Santiago 4:14, gas-gas na yun eh. Buhay natin parang usok, biglang lumilitaw. Agad nawawala, paano kung tiyempohan ka na ikaw ay natutulog sa oras ng gawain? Kaya tiyempohan ka na may araw ng pagsamba, nasa ibang lugar ka na hindi nararapat. Lalo na sa wala namang plano ang Diyos. Meron din namang plano ang Diyos, kaya hindi ka nakapag-church. Talagang may inuutos sa'yo gawin mo. Meron ganun, salamat kung ganun ka na tiyempohan. Ay kung hindi, nasa lakwatsahan ka lang, tapos meron ka, ang masama, may ministry ka pala. Mabigat ang kaparusahan sa mga tagapamuno, leader ng musika, leader gaya namin, nangangaral, leader ng kananayan, katatayan. Sa mga leader, lalo na sa mga may gift, marunong magturo, mabigat ang parusa doon. Sabi ng Bible, malagim ang kasasapitan. Pag napunta sa impyerno, at madalas sabihin,
mas mabigat ang parusa. Maging si Jesus nagsasabi noon. Kaya mabigat sa atin, mga born-again Christian ang mapunta sa impyerno. Mas mabigat ang parusa sa atin siguro. Kung sa pagulong panahon din ni Daniel, kay Nebuchadnezzar, painitin nyo ng 7 ulit. Alam mo, ang init nun, yung naghatid ka, namatay pa una eh. Una pa namatay, sobrang init. Ganon din yan sa impyerno. Basta siguro mas painitin pa ng painitin yung laba doon. Bagamat wala na nakalagay sa baib eh. Mas mabigat eh, sabi eh. Siguro mas mabigat pa talaga ang kaparusahan. Depende sa kalooban ng Diyos. Kasi Diyos ang may hari. Si Satanas, hindi, ulitin ko hindi hari sa impyerno si Satanas, walang hari doon. Siya nga lang dapat yung parusahan doon eh, kaya lang tayo sumasama. Amen? Kaya huwag natin siyang sundan doon. Para tayo sa Diyos, at nawa, maging focus tayo sa ating Panginoong Sus. Amen? Nawa, marami tayong natutunan Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalan, kapangyarihan at pamunuan. Sa kalangitan, higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Bakit? Higit na dakila ang pangalan ni Jesus. Hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa darating pa, pagdating ng katapusan at pagdating sa langit. Bakit? Kasi pangalan ng Diyos yung taglay niya. Amen? Yung pangalan taglay ng anak na si Jesus, yung nasa kanyang pangalan ng Diyos yun. Anong verse? Anong books? Kasi nakakaalala, madalas natin sabihin. John 17, 11, 12. Pangalan ng Ama na binigay mo sa akin. Ang iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Ang pangalan, kapangyarihan ng iyong pangalan binigay mo sa akin. So, yung pangalan ng Ama, ibinigay niya sa anak. At yung gamit na pangalan ng anak ay ang pangalan ng Ama. Kaya yung Ama ay sumasa anak at yung anak ay sumasa kanya. Okay? Isa sa pangalan, isa sa pagiging Diyos, isa sa kapangyarihan, sino? Ang tatlo. Ama at ang anak at ang Diyos Espiritu Santo. Bakit ibibigay yung pangalan ng Espiritu Santo na tanak ng kaligtasan? Kasi humihiling tayo sa pangalan ni Jesus. At pinaladala ng Diyos Ama ang pangalan niya sa pamamagitan ni Jesus na banal na Espiritu sa atin. Yun yung tatak na pag-aari tayo ng pangalan ni Jesus dahil nasa atin na ang banal na Espiritu na si Jesus sa puso natin. Kaya kapag, well done, my good and faithful servant, meron na. Yung Holy Spirit kasi tinitignan ng Ama. Nasa iyo yung pangalan niya na si Jesus. Tama ba? Okay, malilito hindi kasi natin yung topic, pinapasadahan lang natin. Hindi ko rin alam kung bakit pumapasok. Pusang lumalabas Pusang naituro Hindi ko naman yung topic ito Okay, basahin na lang natin, dalawa na lang. Pinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Sino yung iglesia? Tayo. Hindi itong church. Individual. Literal ito. Dito tayo nagpupuri, naghahandog, sumasamba. Pero ang iglesia tinutukoy, tayo kasi yung ililigtas. Tayo yung ulo natin si Kristo, tayo yung katawan. Ang iglesia, ang katawan at kapuspusan ni Kristo na sino mang pumupuno sa lahat ng bagay. At tayo ang pumupuno naman sa katawan ni Kristo. Ang iglesia ang katawan. Tayo katawan at kapuspusan ni Kristo. Okay? Kasi tayo ang pag-aari ng Diyos. Okay? Na dapat makita ng Diyos si Kristo sa ating mga puso. Yung banal na Espiritu na si Kristo, na si Jesus sa ating mga puso. Amen? Nawa, naintindihan natin. Ang Diyos ay may isang pangalan. Ano? Jesus. At ano ang bumubuo sa Diyos? Ama, Anak, at Espiritu Santo. Siya ay isang Diyos na isang kapangyarihan at isang pangalan. Okay? Nawa, naintindihan natin. Okay, malilito. At lahat yan eksakto ipinahayag sa banal na kasulatan. Maliban na lang kung pagpulusupuhin natin yung Bible. Talagang hindi natin maiintindihan ang salita ng Diyos. Okay? Ganun pa man, kailangan natin sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Palawakan natin ang Diyos. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at papuri.
marami tayong natutunan ngayong umagang ito. Amen? Yan, tandaan niyo yung mga angel natin ha. Baka mamaya sarado na. Okay? May tanong ba? May tanong. Meron ba kayong gustong itanong? Yung medyo, basta medyo hindi ko na-gets yung kanina. Meron ba kayong gustong itanong? Sino gusto magtanong? Kaya pag nasa church, focus na makinig. Di ba alin kang inaantok? Basta pinapakita mo sa Diyos na ikipaglaban ka sa evil spirit, sa mga pinuno, sa grupo sa himpapawid. Kasi nandiyan yan eh, lumilipad yan sa'yo, yan, kaya yan. Nandiyan yan sa ulo ng ko. Lumilipad-lipad yan dyan. Pilit, sumisiksik yan sa isip ko. Kaya lang, hindi yan makapasok kasi sa banal na espiritu na nasa akin. Ganon din sa inyo. Kapag focus ka, hindi yan makapunta sa iyo. Iba yan. Ganon yan, para lumilipad yan. Basta nakikita niyo ba? Hindi. Para imagination lang. Para director, point of view. Para ganon, di ba? Awari, ako yung evil spirit. Awari lang ha. Basta evil spirit ka pala, lumayas ka. Baka bigla nyo i-review. Wag ha. Kumari lang ganito, evil spirit, pupunta kay Joshua. Si Joshua focus. Nagtatay siya ng mga word of God. Nagpe-pray siya habang nagtatay. Lord, salamat. Ang dami-dami na tututunan. Pupunta mo yan. Hindi ako yung Holy Spirit nag-charge yan parang sanggoko yan. Parang parang science, di ba? Lumiliwanag yung kaliwanagan yan. Iiwas yan. Pupunta yan sa mga inaantok. Uy, ito, maantok pa to. Iniluti ko na to, parang taluyan ng malaginip. Malalaginip na, nagkakaroon ng pangitain. Uy, nakita ko! Ang hinaharap, kailangan natin. Ganito ang gawin. Punta tayo sa ubando, sumayo tayo. Ganun ang mangyayari. Malalaginip ko yan. At hindi lang colored pa yung malaginip ko. Parang may sense, colored. Ha? Ikaw naman, tulog ka na. Pagkatapos na ng gawain, nag-closing prayer na, nakatulog ka ba? Ginising ka, kapatid, uwian na. Nalibang ako sa pag-pray ko. Sinungaling ka ba? Ganun yun. Kaya, ingat tayo, bantayan natin ating mga sarili, kasi ang kalaban natin, hindi tao, kundi hukbo ng mga makapangyarihang pinuno sa himpapawid na umiiral sa sanlibutan ito. Amen? Yan, may tanong pa ba? Pwede kayo magtanong kung gusto nyo, kaya alas 10 ito, nalibang na naman tayo. Amen, pero kayo mag-alala. Meron ba tayo merienda ba? Merienda tayo mamaya. O yan, lumampas tayo. Yan, okay? Yun! Tanong, wala na? Okay, ilan yung langit na tinutukoy? 3. Ano yun? Himpapawid, outer space, third heaven, paradise. Ano pa? Ano si Jesus? Kings of Kings. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Bakit? Okay, may yes, marami ng mga hari. Ang mga marami. Sabi niya marami ama. Bakit ano? May amang Diablo. Marami rin Lord. Meron drug Lord. Tama? Ano pa? Maraming Lord na kinikilala. Gambling Lord. Di ba? Kaya, huwag kang puro Lord. Lord ka ng Lord. Sinong Lord mo? Di ba? Hindi, pre, gambling Lord ako Di ba? Kaya, very pagkahin mo kung sinong Lord yung pinasanasan mo. Di ba? Kaya, ang Lord natin at ang Ama natin, ang Diyos natin, may pangalan. Anong pangalan ng Ama mo? Jesus. Isa lang ang Diyos na merong 3 personalidad. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Isa sa kapangyarihan sa Diyos. Isa sa pangalan, isa sa kapangyarihan. Okay? Isa sa kalooban. Yan, isa sa kalooban. Ang pumailalim sa ating Panginoong Yesus. Okay? Tama po ba? Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Diyos at nawa. Mas malalo ba i-enlarge ng Diyos ang ating kaalaman sa ating mga buhay. Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo manalangin. Lord, salamat sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng parangal at papuri, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung kami man ay nagkakasala o may mga katuruan kami, Panginoon, na hindi naayon sa iyong kalooban. Ama, sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin sa iyo, patnubalan mo kami sa katotohanan na higit pa namin malaman ang mga bagay na dapat namin malaman at maunawaan upang maging mas higit kaming makabuluhan sa aming buhay paglilingkod sa iyo. Ituwid mo kami kung sakali man kami nagkukulang o nagkakamali sa aming mga kaalaman o tinuturo. Ngunit kasihan mo kami, Panginoon,
sa lahat ng bagay na aming layunin ang pumailalim sa iyong makapangyarihang anak na aming Panginoong Jesus. Pagbabayan mo kami, Ama, lagi mo kaming gabayan at patuloy na malagana ang iyong habag at awa sa aming mga buhay nito. Sa iyo namin ibinabalik ang aming papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Walang palangin ng Diyos at sa ayon pwede na magsiyag. At bago tayo magsimula lang, magpuri sa Diyos. Amen. Yan, salamat sa ating Panginoong Jesus. Yan, dua.